Good afternoon po sa mga magigiting na lingkod ng Panginoon, mga estudyante po ng Doctor of Ministry in particular. Ano po? Meron po tayong klase, baka akala nyo wala. Akala nyo lang yun. Wala akong So, ano pa naman sa akin si Pastor Jacob kanina. Oo nga eh. So, pwede naman po nasa online, ano, kaya lang, kahit nasa online kayo, magpe-present kayo, and then magko-comment kayo, Tama. hanggang sa huli, magpa-participate po kayo. Yan po ang mga, ano, ibig sabihin, nandiyan talaga kayo. Focus. So, our subject is man, his nature, and destiny. Yan, fresh po, galing po kami sa, ano, sa Morong. Kadarating lang po namin. Kala ko hindi ako makakapagturo. Sige po, tayo po muna ay maglaan ng panalangin. Yan, Pastor Ed, buksan mo sa prayer. Papasalamat po kami sa hapon ito na muli po kami makapag-aaral sa piso. Salamat po sapagkat hindi mo po kami pinababayaan. Lagi mo po pinupunan ang aming pangangailangan sa pag-aaral. Tandalangin po namin ang mga taong ginagamit mo para kami ay tuloy-tuloy sa pag-aaral. Ibalik mo po ng marami ulit sa kanila ang mga biyaya at pagpapala. At sa amin po, tulungan mo po na patuloy kami na matuto at lumalim ang aming kaalaman sa aming pinag-aaralan. Patuloy pong gamitin si Bishop Jesus Roque. Panginoon, salamat po sa patuloy niya na pagtuturo at pag-unawa sa amin. At tulungan mo rin po ang mga kasama namin na maaaring sila nasa online na matutukan nila ang ganitong pag-aaral mula simula hanggang katapusan. At sa ganun, sama-sama po kami matuto. Palain mo po bawat isa sa amin, paghinaan po kami sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, so meron na po tayong present, no? Pastor Edwin Cariaga, nasa online. So, Madam Blessing, nasa online na po. Si Pastor Emily, one of the graduate na Master of Divinity, no? Andyan, of course, si Madam Sara Garbida. Thank you po for joining us, no po. Ibig sabihin, absent ng iba, wala pa po sa online. Wala pa rin sa sa offline. Face to face, ano? Online at saka offline, no? Napag-usapan po natin noong nakaraan yung the death of the inner man. Ganoon naman, naging klaro na sa atin, ano? Pag-usapan po natin ngayon, the death of the outer man. So, pakibasa nga po. Ayan, Pastora Berhinia, yung pong nakasulat. The death of the outer man, usually called physical death, is the separation of the spirit and soul from the body and the resultant decomposition of its members. Okay, so ano po itong the death of the outer man? Physical death daw po. Ito raw ano? Kamatay ng katawan. Ang labas na kamatayan. Katawan. Okay. Kamatayang physical death. Ito raw po sabi ron, ang death ng outer man, tinatawag na physical death. Opo. At ito raw po yung separation Spirit. ng spirit and soul from the body. Ayan, Pastor Renato Ibanez, thank you for joining us. At ang No? resulta, Ano resulta? decomposition of its Ayun. Pagkabulok. Opo. Mabubulok na yung katawan ng tao. Di po ba? Opo. So what are the difference between the death of the inner man and the death of the outer man? Sige. Anybody? Ang pagkamatay ng inner, ay ng spirito, yung spiritual death kasi paghihiwalay sa Panginoon. Paghihiwalay. Death of the inner man. Opo. Ito naman. Yun po yung unang kamatayan sa spiritual.
So, Pagkahiwalay ng tao. Spiritual death. yung pagkahiwalay. It is the Ang tawag sa separation, no, of human being from close relationship to our God, no? From the relationship to our God. Kasi nung sinabi ni kay Adam yon, pag kinain nyo yan, ha, tiyak na kayo'y mamamatay. Pero hindi naman namatay physical, di ba? Hindi po. Agad-agad hindi namatay eh, no? Pero from the moment, sabi ni Lord, pag kinain nyo yan, ha, tiyak na kayo'y mamamatay. So, kaya Sa kanila, spiritual yung mga hindi death. marunong mag-interpret, sabi nila nagkamali ang Lord, di ba? Di ba? Kasi sinabi niya, tiyak pag kinain niya, mamamatay kayo eh. Eh yun pala, ang kamatayan na tinutukoy doon, spiritual death. The separation of human being or a man, no, to their relationship with their God or with our God. Amen, malinaw po yun, ano? Amen. At ito naman po, physical death o yung tinatawag na the death of the outer man, yung panlabas, the tabernacle, itong ang katawan natin na ito. Pangalawang kamay. Ito naman yung separation ng spirit and soul. Pag namatay ang tao, may magse-separate din, aalis din ng Spirito tsaka spirito tsaka kaluluwa. Di ba? Tapos yung katawan. So, pagkatapos yung katawan, ayan po, mabubulok na. Yun po yung mangyayari doon po sa katawan ng tao. Ayan, meron po tayo mga nasa online. Si Brian Ibana, thank you for watching. And of course, meron po tayong Korean brothers. No? Korean pastors are watching. No po. So, thank you po for your time. Nakita ninyo, hindi ko siya kilala. Ano nga sa'yo? Anyong hasiyo. Ano yung hasiyo? Okay, next. Sabi po, sige, pakibasa Pastor Nards, yung sumunod na paragraph. A study of the death with this earthly life is brought to a close affords many answers to the erroneous conclusions drawn from Genesis chapter 3 verse 19 that the body with life it is the whole man, and that at death the whole man returns to the dust, or that the spirit which God breathed into man is but the personal breath of life which when recalled lives no man at all, but only a body to be buried. Amen. Oh, yan. Merong komento si Pastor Renato Ibanez. Sabi niya, patay ang kaugnayan at koneksyon sa Diyos. Oh, yung inner man yun, Tama ba? Okay, so dito, Pastor Joel, explain it. Kasi kailangan kubasa kayong mga doktor talaga, Okay. Yung pag-aaral raw, yung earthly life o yung buhay sa lupa, Katawan. na yung katawan, at the body with life. Tulong. Tulong. Ang Sige pag-aaral na, tungkol sa kamatayan kamatayan. na siyang nagwawakas sa panglupang buhay. Yun. Earthly life, Ako, na ito ay nagbibigay ng maraming kasagutan sa mga maling konklusyon Yun, mali. na hinango mula sa Genesis 3:19 na ang katawan na may buhay ay siya ng kabuuan ng tao. At nasa kamatayan ang buong tao ay bumabalik sa alabok o kaya naman na ang espiritu na hiningahan ng Diyos sa tao ay isa lamang di personal na hininga ng buhay na kapag binawi ay wala nang natitirang tao kundi isang katawan na kailangang ilibing. Amen. Praise
So, yun daw po, no? Not only a God of the world. Ayan. Ano raw ibig sabihin nito? Ito raw po yung patungkol po sa pag-aaral sa kamatayan. Ito yung tinatawag na pagkawala ng buhay natin dito sa mundo na ito, di ba? May connection sa earthly life. Ito po may mga erroneous, mga wrong teaching, no? Mga error, coming from the word na error, erroneous. Nag-conclude sila sa Genesis 3:19 na yung katawan daw na ito, yun nga, yung mamamatay, yung namatay, buong katawan. Kasama na rin dyan sa mamamatay yung body, soul, and spirit. Yun ang kanilang pananaw. So, pag namatay ang tao, patay na. Di ba? So, buong katauhan ng tao. Tapos pagdating daw ng kamatayan, sabi nga yung whole man returns to the dust. O whole man. Balik sa lupa. Body lang yun. Di ba? Yun ang mga error na mga katuruan. Tapos sa kabilang banda naman, yung spirit na buti tumama dito, God breath, no? No, binigay sa tao. Ito raw po yung ano to, impersonal breath of life. O bakit impersonal breath of life? Kasi yung spirit na tinutukoy sa 12:7 ng Ecclesiastes, it is all about life, breath. Life na binigay ni Lord doon sa tao. Life yun, yung buhay yun na tinutukoy. Pero yung body, yung soul and spirit, different sa body yun. So, pero sa kanila, for them, sa mga error, ayun nga po, yung body, yung soul, at saka yung spirit, will go to the dust, returns to the dust. No? Balik sa alabok. Kaya, wala na matitira sa tao. Diba? Yung ibig sabihin pala noon, lives no man at all, but only a body to be buried. Oh, di ba? So that is an error, yun ang sinasabi, no? Basta nga po 3:19. Thank you po for joining. Sa pagod at Sir tawis Dolores. manggagaling, maghihirap ka hanggang sa malibing. Dahil sa alabok doon ka nang galing, sa lupang alabok ay babalik ka rin. Dahil sa Pagod at pawis pagkain mo'y manggagaling. diba? Sabi kay Adan, maghihirap ka hanggang sa malibing. Dahil sa alabok Hanggang sa doon ka nang malibing. galing, sa lupang alabok ay babalik ka rin. Dahil sa alabok ka nang galing, sa lupang alabok ay babalik ka rin. So yun ang kanilang conclusion. Kaya for them, ano yung kanilang pananaw? The error. Yung the whole man, included ang body, ang soul, at saka yung spirit, will go or returns to the dust. Di ba? So, ngayon, kung ang buong tao o buong katauhan ng tao, the body, the soul, and the spirit will go to the dust, ito yung mga tanong. Why should our Lord say, Father, into your hands I commend my spirit? Di ba? Luke chapter 23 verse 46. So, tapos si Stephen ganun din. Okay lang kay Jesus Christ no? Pero kay Stephen, bilang totoong tao, di ba? Ano sabi niya? Receive my spirit. Tanggapin mo. Jesus, receive my spirit. Nasa iyo. Sumasayo na ang aking espiritu. O di iiwan niya yung kanyang katawan. Hindi kasama na magbabalik sa lupa. Tama? Iba ang destinasyon ng espiritu, iba ang destinasyon ng katawan.
Amen. Yung physical na namatay, na katawan. Di po ba? Amen. So, yan po yung malinaw. Isa pa, sabi nga, if the spirit returns to God, no, anyway, as the personal breath of life, and why should God be represented as saying to the rich fool? No? Bakit daw sabi niya sa rich fool in Luke chapter 12 verse 20, this night thy soul shall be required of you. Oh. Bakit sinabi niya 'yon? No sinabi bang thy soul shall be required of you, or is it referring to the body only? Is it referring to life itself na binigay ni Lord sa kanya? Buhay? Oh. Ngayong gabi, hihingi ko sa Babawiin ko na sa iyo buhay. ang iyong buhay. Matay. Yung body. Oo, di ba? So, ano tinutukoy dito? Buhay lang. Buhay na binigay ng tao, ng Lord sa tao. Dama yung body. Binawi yung buhay, pati yung body. Dama yung body. Oh. Yung soul. Mamatay na rin. Ay, paano nga, kung yung error nga, erroneous nga. Eh, di ko sabihin, nung sinabing this day or this night, thy soul shall be required of you. Eh, ano yan, Brad? Tatayuan ko sa iyan. Yung body, soul, and spirit yan. O, paano mo ilalaban yan? Di ba? Alalahanin natin doon sa Genesis 2:7 na hiningahan ng Oo, di ba? alabok kaya naging Oo. buhay na kaluluwa. Ay ngayon, ibinabalik lang. Binubuhay mo Wala lang. nang sinabi kong Binabawi. body. Kaluluwa lang. Oh, yung soul eh. Oo, di ba? Oh. Pag binawi yung soul, pati katawan mamamatay. Pag binawi yung kaluluwa, Pero hindi ko kunin yung katawan, yung kaluluwa. yun. Yan, ang magpapalo, yun, tinan ninyo, yung ano, no? Ang kukunin, Yung kaluluwa. yung kaluluwa. Sa gabing ito, kukunin Ay, yung outer, kukunin niya rin, yung katawan. Hindi po, sa cemetery na iwan. Ate, Sa ay, cemetery. how about Christ na sinabi niya? Walang Siya paglalamayan ng tao. si Christ, ang nagsabi naman, si Christ, ano, sabi niya, into your hands I command my spirit. Ano ang binibigay niya? Yung buhay niya. Ano yung espiritu niya? Espiritu niya lang? Yung buhay po. Hindi niya ano siya. Ay, yung ano niya, yung katawan niya, hindi kasama? Pero kasama iningatan yun Kasi eh. yung katawan niya, panglupa na yung ibigay sa May iwan yun. Pero may iwan yun. Yung espiritu lang yung kanyang natin. Oo. Di ba nung nabuhay na maguli si Christ, as is? Opo. Yung katawan lupa niya ang nabuhay na maguli? Wala naman naiwan? Automatic sa kanya eh. No, iba kasi. Iba na eh. Iba yung pagkabuhay na maguli ni Christ eh. Iba yung sa Iba. Yung katawan niya, hindi na bulok yun. Hindi na bulok. 1339 ng Acts, di ba? Sinabi roon eh. Tsaka hindi na palitan. Hindi ka tulad sa tao na papalitan. Yung sa kanya, wala. Hindi na bulok, hindi nakaranas ng So, pagkabulok. walang nakita ron sa libingan. Talagang nawala. Eh si Ala na doon yung kalansay. Diyan, ha? Eh, sabi rin ako ng mga Si Muhammad, anyay kalansay niya. Di ba? Doon yung kanyang kalansay. Oo. So, lahat yan, lahat ng mga, fundador ng pananampalataya. So, iba kay Christ, ano? Iba. Iba kay Stephen. Oh. Nung sinabi ni Stephen, ano sabi niya? Bilin po. Lord, receive my spirit, ano? Jesus, receive my spirit. So, hindi kasama katawan dyan. Tama ba? Hindi po. Oh, naiwan ng kanyang katawan, outer man niya. Outerman. So, kaya kailangan maging malinaw sa atin yung ating Hindi kasama ka. If the soul is no more than the body. Okay, next paragraph. Pastor Joel, ikaw magbasa. Mahaba-haba yan. In the day in which this life closes, the inner man daily sheds the outer, the house in which he lives. In one passage in 2 Corinthians chapter 5 alone, this is stated several ways for clarity and emphasize
there is a apostle state that if our earthly house is tabernacle made with soul, we have a building of God and house not made with hands. Amen. We have the heavens. Yes. Sabi nila, sa kamatayan na nagwawakas sa buhay na ito, malinaw na iniwan ng panloob na tao ang panlabas ng tao, ang tahanan kanyang pinatahanan sa isang bahagi lamang ng dalawang punto. Iba'y paulit-ulit na inanggit sa ibang paraan para sa mga batiin. Doon sinasabi ng apostol na kung ang aming panlupang tahanan ng lugar ito ay masira, ay may bahay tayo mula sa langit. Ayon sa ikalawang Korinto, sa Panata 5, Talata 1. Sa sumusunod ng ating talata, binanggit niya ang pagiging hubad, ang mabisang mabilisan ng panibago, hindi ba ang pagkahubad ay tumutukoy sa pagkaalis o pag-iba ng panlabas ng tao sa kamatayan. Ngunit sinasabi niya na samantalang kami ay nasa tahanan, sa katawan kami ay wala pa sa piling ng Panginoon. Ngunit yung dinadagdag niya, mas gusto namin mawala sa katawan at makasapiling niya. Amen. Ayan po, no? Sabi nga, sa kamatayan o pagkamatay, ano ang kahulugan ng kamatayan? Ito yung life closes. Ang kahulugan niyan, life closes. No? Pagtigil ng pintig ng puso. Di ba? Close na yung buhay mo. At ano nangyayari doon? Merong magaganap, may nagaganap. Sabi nga yung inner man, ano yung inner man? The soul and the spirit. Tama? What happened to them? Sheds the outer. What does it mean? Iiwanan niya. Di ba may mga illustration yung namatay na tao, merong parang bumabangon, ano? Babangon, aalis sa kanya. Alis sa katawan Pag na. namatay, iiwanan niya na. Oh, good afternoon, sir. Tama ba yung nadala mo? Man is nature and destiny. Tama. Ayan. Ayun to po yung nangyayari, no? Sabi nga, the inner man, referring to, we believe na meron tatlong bahagi ang tao. Amen. Merong yung inner man, soul and spirit. Ayun, iwanan niya na yung kanyang katawan, no? Na kung saan itong katawan na ito, the house in which he lives. Amen. Yung katawan na ito, nanirahan siya rito sa katawan na to. Amen. May naninirahan pala sa inyo, di ba? Amen. Meron tayong katawan, meron tayong espiritu at kaluluwa. Yes. Ayun po, na tinahanan niya. Sabi nga po ng isang passage, 2 Corinthians 5, basa nga po, lalo na yung 1. Alam namin kapag nasira na ang toldang tinatahanan natin ngayon, ang ating katawang lupa, kami may tatahanan sa langit na hindi kailanman masisira. Isang Okay, tahanan ginawa ng Diyos at hindi ng tao. Ayun, di ba? So, ano raw yung turo ni Pablo? Sabi nga yung toldang tirahan natin ngayon. Ito, meron tayong pasamantalang tirahan. Di ba? Opo. Tapos, pag nasira na raw, nasisira pala, no? Yes. Nawawala, nasisira, namamatay. Opo. No? Pagka nasira na ito, what happened? Aalis na yung inner man. Di ba? Tapos, Kaya doon sa isang tahanan ginawa ng Diyos. ayun. Yung inner man natin, meron pupuntahan, Opo. Amen. panibagong tahanan. Opo. O di, yun na yung katawan, Ginawa ng Diyos. yung na gawa ng Panginoon. Tahanang panglangit. Ay, ano ba? Merong katawang panlangit, Ano may katawan? katawang panlupa. Oh. Yung katawang panlupa returns to the dust. Amen. Opo. 'Di ba? Opo. At yung katawang panlangit, si Lord na yung bahala doon, ha? Ano yun? So, 2 Corinthians 5, alone, this is stated in several ways for clarity and emphasis.
There the apostle states that if, ito sabi niya, no? If our earthly house, no? Yun ang earthly house, yung katawan mo na yan, of this tabernacle were dissolved, we have a building of God. Amen. Tabernacle, ano? Pag na-dissolve daw yung ano, no? Itong katawan na ito, meron daw po tayong ano yung kasunod doon? Building of God, yun ang tawag. Tapos an house not made with hands. Gawa ng kamay ng No? Eternal in the heavens, 2 Corinthians 5:1. Po. So, in the next 3 verses, sige nga, tuloy natin yung sumunod na 3 talata. 5:2 hanggang 4. Ay basa. Sapagkat tunay na sa ganito kami ay nagsisilbi. Ibig na nanganganasang bihisan kami ng aming tahanan mula sa langit. Kung mabihisan niya kami Bihisan niyon, nga kami, yaon ay hindi kami mga susumpong hubad. Ubad. Sapagkat Sapagkat tunay na kami na sa tabernakulo tabernakulo ito ay nagsisilbi na na nangagbibigatan, hindi sa minanasa namin maging hubad, kundi hindi inanasa namin kami bihisan upang ang aming kamatayan ay lamunin ang ay buhay. lamunin ng buhay. Amen. Ganda. Amen. Ayun na yung katagumpayan. Lalamunin ng buhay yung kamatayan. So, inaabot tayo ng tagulan, ano? Parang nangangamoy na yung tagulan, ano? Ano? Paki-explain nga po yung 2 Corinthians 5:2 hanggang 4 yun. Tatlong talata. Oh, Mga buhay. Sapagkat tunay na sa ganito kami ay nagsisihipit na nanganasang mabihisan kami ng aming tahanan mula sa langit. Amen. okay? Pagsisibukit. Kasi na kung mabihisan nga kami noon ay hindi kami masusumpungang ubad. Sapagkat tunay na kaming nangasa tabernakulo nito ay nagsisibik na nandibigatan. Hindi sana ninanasa aming maging ubad, kundi ninasa namin kami bisan upang ang may kamatayan ay Lamunin namunin. ng buhay. Kanilang layunin at ninanasa na sana sila ay mabuhay bisan nung katawang ibibigay ng Diyos na panglangit para wag silang maging ubad. Yun po ang medyo maliwanag doon. Okay? Oh, sige. Para yung kanilang katawan na yun ay hindi na masisira. Hmm. Yun yung katawang panglangit. Okay, so sabi po, no? Umpisa ko sa verse 1. Si Pablo nagsasalita, kausap niya mga Kristiyano sa Korinto. Amen. Amen. Ang sabi niya, for we. Pag sinabing we, sino yan? Kami. Kasama si Pablo. Opo. Silang Kasama mga Corinthian Christian. disciple. Kasama ka na rin. Yes. Kasama na tayo. ako. Amen. For we, no? Ano yung we know that if the earthly tent, if yung earthly tent na ito, Ang aming bahay. sabi, which is our house, is turned down. The earthly tent is our house. Pagka nasira, na turned down, we have a building from God. Amen. Amen? Yan ay pangako sa mga Kristiyano lang, ha? Amen. Kaya pag kayo nakikinig ngayon, hindi kayo Christian, hindi kayo included dito. Yes. Pasensya na kayo. Kasi, Amen. Binigay sa inyo. yeah. Meron na Kayo, ba- mato-turn down yung inyong mga earthly tent, pero, walang ipe-prepare sa inyo na, na kalalagayan doon sa langit. No? Yung unbeliever, yung wala kay Christ. Ano may sabi? Yan po yung sinasabi. For Christian only ito, no? Exclusive ito, no, mga kapatid. Amen. Baka akala nyo kasali kayong lahat. Kasi iba, pagka namatay, Sa sabi mga na kay Lord na paborable eh. lang to, sa mga paborable. Diba?
mga tao, no, pagka umaten ka ng lamayan, Oh. hindi nakakilala. Yes, and peace. So sabihin ng mga kamag-anak, na kay Lord na yan. Oo, napaka. Sino kaya? Tapos nabuhay, nung nabubuhay, si drug lord ang kanya pinaglilingkuran. Oh. Diba? Tsaka si Hindi Gam. siya. Pag sinabi mo kasi, wala sa kay Lord, sigurado yun. Away kayo. Yung mga mata mo nandun ang dalaman, nakita na kagad sa Palayasin ka. Tingin Kaya pala. manahimik ka na lang. Pero dito, kaya dito pagkakataon na sabihin natin sa kanila ito hanggat mabuhay pa yung mga tao na yan. Diba? O yan po. Wala kayong building sa heaven kapag wala kayo kay Christ. Ito po. So we have a building from God, a house not made with hands. Wow. Eternal in the Kita nyo, what kind of building? Hindi Ito, ginawa sa eternal in the pamamagitan heaven to. Wow, no? Katawang, Hindi ginawa sa pamamagitan ng kamay ng sinumang magaling na architect or engineer. Di ba? Amen. Yan po eh. Ito yung prepare sa atin ni Lord eh, no? mula sa Diyos, Ito. gawa ng mga kamay. A house not made with hands, eternal in heaven. So, amen? Amen. So, yun. Verse 2. For indeed, yan, in this house, no, ano tinutukoy? In this house, no, ano tinutukoy yung house diyan? Tahanan mula sa langit. Yung katawan. Katawan. Katawan na yan. Yung katawang tao na yan, yung outer man natin. What happened to the outer man? To this house. We groan. Di ba? Ano pa? Longing to be clothed. Di ba? Iba eh. Damit lang, problema pa eh. Pinoproblema, di ba? No. Kailangan mo raw damitan. No? With our dwelling from heaven. No, di ba? Verse 3, inasmuch as we, having put it on, will not be found naked. Oh. Tagalog nga po, verse 3. Naku, mabilisan nga kami niyaon ay hindi kami mga sumpungang hubad. Oh. Mga susumpungang hubad. Oh. Kaya kailangan mabihisan. No? Makapagbihis. Anong ibibihis? Robe of righteousness. No? Yung righteousness na yan, coming from the Lord Jesus Christ. Pag kinilala mo ang Panginoon, tiwala ka sa Kanya, diba? Sumampalataya ka sa Panginoon, kaakibat niyan yung pagbibihis sa atin ng robe of righteousness. At pagharap natin, hindi tayo hubad. Pag hubad ka humarap doon, tatapon ka sa impyerno. Diba? Sigurado yun. Oo. Yun nga lang sa kasalan eh, na nakabihis na eh, pero hindi naman nakadamit pang kasalan eh, pinalayas pa rin eh. Ano niya, di ba? Merong account sa Bible na gano'n? Oh. Okay, tuloy natin. For indeed, while we are in this tent, okay, we groan, being burdened, because we do not want to be unclothed, but to be clothed, so that what is mortal will be swallowed up by life. O, ano po ibig sabihin ng verse 4? Habang nasa tent daw tayo, nasa bahay tayo, nasa lupang katawan. What happened? Nabibigatan. Habang tayo'y nasa natin, katawang lupa. Nag-groan. Diba? Nabibigatan. Hindi sa nananasan namin maging hubad. Ayun, may kamatayan. Wala nang kamatayan. Kami buhisan upang ang mga kamatayan ay lamunin ng buhay. Oh. So, explain nyo nga po in your own words. Ano itong sinasabi ng verse 4? ano to? Bagamat, sabi nga, bagamat nasa katawan tayo na ito ang katawang lupa, Mm. talaga nakakaranas tayo ng pagluha, suliranin, pero bagamat ganon, nagnanasa tayo dahil nga kaya tayo nagtitiis, nagnanasa tayo na inaano natin na maging hubad tayo sa ating mga sarili. Yung kumbaga yung wala tayong katwiran natin, kundi ang ninanasa natin yung laging katwiran ng Diyos, yung righteous niya.
Ninanasan natin tayo ay upang tayo ay mabihisan ng katuyat ng ng glorified body. Para lang, sabi nga rito, upang may kamatayan ay lamunin ng buhay. Sabi nga, yung mapagtagumpayan natin, yung kamatayan, sabi kasi 'di ba ang nagiging pinaka huling yung kamatayan eh. Kapag tayo yung naging righteous tayo, bali magtatagumpay tayo, mabubuhay tayong muli. At ayun nga, yung kumbaga lalamunin niya. Di siya, diba? Mabigat. Sige, Pastor Ed, ano bang ibig sabihin niyan? Ibig sabihin, habang tayo nandito sa Yan. katawan lupa, Nasa 10. Opo, mararanasan natin yung mga hirap, Hirap. yung mga pagtitiis. Suliranin. Okay. Pero darating yung araw, Bakit daw? Bakit natin nararanasan? Kasi merong sagot eh. Because, bakit? Andiyan, ay sa talata na yan. Bakit? Para mapagtagumpayan natin yung buhay na walang para hanggan. makakamit natin yung magandang buhay, yung kabilang buhay ba, Oo. Oo. na mabihisan tayo ng bagong katawan. Mm. Ayun yan. Buhay na walang Buhay na, hanggan. magkaroon tayong buhay na walang Okay. Pastor Joel, bakit? Why? Bakit nag-groan? Bakit mayroong burden? Habang nasa tent tayo, we groan. Being burdened. Why? Yung talata na yan, andyan sagot. Why? Bakit? Paghibik. Kasi yung ating katawan ngayon ay nakakaranas ng sakit, hirap, mga pagsubok. Subalit sa paglayo ay nabihisanan ng katawan na gawa ng Panginoon na hindi gawa sa kamay. Tayo ngayon ay mapapalaya na at ang ating buhay ay para panglangit na, hindi na panglupa. Kumbaga, ito, sabi niya, hindi sa ninanasan namin maging hubad. Hindi ibig sabihin, kasi sabi niya yung kahirapan dito, yung kumbaga parang nilalakaran natin yung mga kahirapan na yon dahil nga nagnanasa tayo, bagamat sinasabi, di ba, ibang tao kasi ang tingin sa mga ganun, mahihirap, hubad. Okay. Pero dahil sa mga dinanasan natin na maging ganun tayo, manatili tayo na ganun, basta't nakakasunod tayo sa ating mahal na Panginoon sa Kristo. At sabi nga kasi nga, dahil ninanasan natin, tayo ay mabihisan ng mabihisan upang ang may kamatayan ay lamunin ng buhay. Ito na po. Ayan nga, Pastor, ikaw na nga. Habang nandito pa tayo sa ating katawan, Habang dumadaing tayo madaing. dahil sa mga paghihirap. Yun, dahil naghihirap, nahirapan. Hindi dahil sa gusto na nating mamatay. Hindi po yun. Hindi dahil sa gusto na nating mamatay. Okay. Kundi dahil sa gusto nating magkaroon ng bagong katawan. Yun. Yun, Para mapalitan na ang katawang may kamatayan ng katawang wala ng kamatayan. ayun. Yun po sagot. Ayun na, parang nilamon na yung kamatayan ng buhay. Amen. So, ayan. Sabi ulit, no? Being burdened because we do not want to be unclothed. No? Ayaw natin maging hubad. Ayaw nating manatiling hubad. O hubad, Pero, sabi, but to be clothed. No? Tama ba? So, ayaw nating hubad o maging hubad kasi habang narito tayo sa lupa bilang mga Kristiyano, iniwan na natin inalisan natin no? Tinanggihan na natin o nilayuan na natin yung buhay na makasalanan. Amen. No? Yan yung mga namumuhay na mga taong hubad in the very presence of God. 'Di ba? Yan po yung Pero tayo, gusto natin, ninais natin na magbihis, magdamit, no? Magsuot ng bagong kasuotan. Amen? Pero, habang sabi ron, nasabi na huli, so that what is mortal will be swallowed up by life.
Amen? So, yung mortal, ano yung mortal na ito? Yung lupang katawan natin. Opo. Walang kamatayan. Di ba? Pag binihisan mo yan ng Walang bagong kasiraan. buhay o bagong katawan, Walang kasiraan pala. walang kasiraan naman roon, di ba? Amen. Pero pag natiling hubad dyan, wala yan, mawawasak yan, mandidecompose yan, parurusahan yan. Pagka hinayaan mong hubad yan, humarap sa harapan ni Lord, Amen. di po ba? Yes. Okay? So, nandyan lang din ang sagot eh. Kaya sinabing, bakit? Yan lang din. Huwag na kayo lumayo ng mga sagot. Kasi pagka lumalayo pa kayo, lalo tayo napupunta from north, napunta na south eh. Yung malabo. Di ba? Yung malinaw na, hindi talaga nakakalabo, no? Kung ano na kasi pag pinasok natin yung ibang kaisipan natin. Pagka diyan lang kayo kukuha. Andiyan kasi yung tamang sagot. Tama ba? Hermeneutics lang eh, di ba? Balikan nyo lang ang hermeneutics ninyo. At nariyan paliwanag nyo lang yun eh. Okay, dyan na si Bishop Al, sa online ha, wala po sa Kasi pag dumating niya, may tinapay yan. Ayan. Ayan po, no? Thank you po. Ito po, pinag-usapan natin. 2 Corinthians chapter 5, verse 1 to verse 4. Yung konteksto po na ito, no? Sabi nga, in the next 3 verses, it speaks of being unclothed and clothed upon with our house, which is from heaven. Not me. So, di ba? In this connection, what could the word unclothed? Nasagot na natin? Amen. Alam natin na nasagot na yung sinasabing unclothed. Ano ulit yung unclothed? Ano ibig sabihin ng salitang unclothed? Kahubaran o hubad. No? So, bakit hubad? Why unclothed? Kasi yung kabihisan yan ay nasisira. Kaya yung desire natin magkaroon ng katawan na hindi nasisira, na hindi ko kamay ng tao, hindi yung gawa ng Diyos. O kaya unclothed, sabihin hubad. What? Ibig sabihin, di ba? May kamatayan pa. Kaya kailangan mo siyang bihisan. Bihisan, hindi nasisira. Pero kahit nakabihis ka na, siyempre, andyan pa rin ang mga suliranin, pero ang mahalaga, diba? Hindi ka na masyashallowed up. Amen. Amen? Hindi ka na talagang parurusahan sa impyerno. Hindi natatagal. Amen? So, ayan. So, meron na tayong mga kasama dyan, Erlinda Pineda, nandyan po. May clothed at saka may unclothed, tulingan natin yung sabi nga, we are willing rather to be absent from the body and to be present with the Lord. Yan. 2 Corinthians chapter 5 verse 6 to 8. Basahin, Bishop. Yan. Okay, basa. Ang Diyos mismo ang naghahanda sa amin para sa ganitong pagbabago at ibinibigay niya sa amin ang Espiritu bilang katibayan na ito'y matutupad. Kaya't laging malakas ang aming loob. Alam namin habang kami narito pa sa katawang lupa, hindi kami makakapasok sa tahanang inihanda ng Panginoon, sapagkat namumuhay kami batay sa pananampalataya at hindi sa mga bagay na nakikita. Malakas ang aming loob na mas gusto pa nga naming iwan ang katawang ito na aming tinatahanan ngayon upang manirahan na sa piling ng Panginoon. Wow. Amen. Di ba? Ang gandang mga pag-asa, no? Amen. Yan ang pag-asa ng mga babae at lalaki na meron pong paglalagak ng pananampalataya at pagtitiwala sa ating Panginoon Diyos. O kaya sabi na uli, therefore, being always of good courage. Talagang meron silang courage, meron tinatawag na tapang. And knowing that while we are at home in the body, we are absent from the Lord. Ano yung kanyang nalalaman? Tinuturo dito? Hanggat nasa katawan lupa ka pa, Wala kami sa harapan ng Panginoon. wala ka pa sa presensya ni Lord. Absent ka pa kay Lord.
sa langit? Or, O gusto niyo na ba maging present kay Lord? Huwag muna. Wag muna. Huwag muna tayo. Wag muna, Lord, wag muna. Bigyan mo muna kami ng pagkakataon dito na maglingkod sa iyo, no? Amen, Lord. Gamitin mo muna kami sa mga tao na mga hubad, di ba? Para makapagbihis din sila ng ng katwiran, no? So, yan po. Nakikiusap lang naman kami, Lord, ano? Ikaw naman kasi may hawak ng buhay namin. Amen. Di ba? Lord. So, pero ito malakas ang loob ni Paul. Si Paul naman gusto-gusto na talaga bumigay eh. Gusto na umuwi. Di ba? Di ba? Para mamaalam na. Parang kay bayata tayo kay Paul. Iba si Paul, parang Oh, ano? Si Paul gusto na umuwi. Confident na si Paul eh. Marami siyang hirap na ranasan. nagawa niya, marami na siya. Talaga, ano niya, no? Alam niya yun, ano? Knowing that while we are at home in the body, we are absent from the Lord. Hanggat nandiyan ka, hanggat buhay ka. Absent. Wala. Absent ka pa daw sa presence ni Lord. Tapos verse 7, for we walk by faith, not by sight. Oh, Amen. di ba? Lumalakad tayo sa pananampalataya. Pananampalataya po yan, yung sinasabihan ni Paul, Amen. na to be present from the body is to be absent, or we are absent from the Lord. Faith yan eh. Yes. Yung may pananampalataya, tanongin mo ibang tao, yung mga ibang religion. Oh, Brad, musta na? Are you sure na saved ka? Ewan ko, hindi ko po alam. Kailangan siguro magpakabait ako ng konti. O, kailangan ko tumulong, kailangan ko ganito. Wala nga silang idea. No? Pumasok pa ng relihiyon nila, hindi naman nila alam kung may kaligtasan sila. Di ba? Sa iba, alam nila pasok, anib aanib ako, anib kayo sa amin para maligtas kayo. Hindi naman. Corporate yan personal ang kaligtasan. Di ba? Wala assurance sa kanila eh. Kasi itong mga Corinthian Christian na ito, lahat sila na mga naglagak ng tiwala sa Panginoon. Amen? So, hindi po relihiyon na magliligtas sa atin. Walang relihiyon na magliligtas sa atin. Amen. No? Ang magliligtas sa atin ay walang iba kundi ang ating Panginoon Jesucristo. Amen. Amen? So, ito po, faith yan Lumalakad tayo sa pananampalataya, hindi sa nakikita. Oh, verse 8. We are of good courage, I say, and prefer rather to be absent from the body is to be at home with the Lord. Amen. 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 So, siyempre, pagka present ka na kay Lord, absent ka na sa mga pamilya mo. Tama ba? Di ba? Tama. Di ba ganun lang yan no? Baliktad. To be present with the Lord, Absent. absent ka naman na sa pamilya mo, hindi ka na makikita. Alaala ka na lang. Di ba? Kaya gandahan mo yung alaala na maiiwan mo. Di ba? Pagkakataon po ang mabuhay. Amen? Sa verse 9, dagdag natin. Therefore, we also have as our ambition, whether at home or absent, to be pleasing to Him. Yun ang conclusion niyan. Ang ganda ng conclusion. Ano sa Tagalog, verse 9? Kaya't ang amin namang pinagsisikapan, maging sa tahanan man o di man, ay maging kalugod-lugod kami sa Kanya. Yun! Amen. Di ba? Kaya ano rin yung kanilang ambisyon? Ang gandang ambisyon ito Tahanan man. Ito, ambisyon ba natin mga Kristiyano ito? Maging kalugod-lugod, Oo. yung mga ninanasan nila. Di ba? Dapat ganyan ang ambisyon natin mga mananampalataya. Amen. Balugod-lugod. No? Oo. Yan ang conclusion niya no? Kalugod-lugo. Hindi kalugod-lugod Kalugo-lugo. Di ba? Marami mga Kristiyano, lulugo-lugo Di ba? Mga lulugo-lugo ang kanilang pananampalataya Oo. Iba yung yung kalugod-lugod no? Sabi rin whether at home sabi narito man kami sa lupang katawan, di ba? Or absent to be pleasing to Him. Amen. No? Kasi sabi niya, pag nasa lupang katawan ka pa, absent ka pa sa Kanya. Amen. Tama ba? Wala ka pa sa presence niya. Amen. Pero as long as narito pa ako sa lupang katawan, ang aking ambisyon, Amen. di ba? Maging kalugod-lugod. ang aking pinakananais ay maging kalugod-lugod sa Kanya. sa Kanya. Amen. Amen?
Yan, dapat ganyan ang ating ambisyon. Oh, kumusta kayo, mga nanonood diyan? Ano bang ambisyon niyo sa buhay? Di ba? Walang masama mag-ambisyon, na yumaman, di ba? Magkamal ng mga salapi, magkaroon ng mga ari-arian, makarating sa ibang bansa, di ba? Magkaroon ng mga anak na mga may pinag-aralan, tama yan, okay po yan. Pero merong pinakadakilang ambisyon na dapat maging ambisyon natin. Grabe si Pao. No? Kaya nga, pwede mo lagyan ng title, The Proper Ambition of Life. Uy, ano na, ano na, Di ba? Meron na the proper. Yun na yung title niya, ambition eh. No? Na kung, ano na ako. Pero yung ito sa tayo sa YouTube. Isa. okay. So, next, sabi nga, napagpasa, ikaw naman, Pastor Jose Miller. Yung huling paragraph. Thus Peter said by the Spirit, I must put of this tabernacle. 2 Peter 1:40. And Paul spoke of departing to be with Christ, and on the time of his departure, Philippians 4:3, 2 Timothy 4:6. Departure is not a cessation or suspension of existence. But surely the body does not depart of death, at death. It is the inner man that departs from the body of death. If Ecclesiastes 3:19 and 20 be used to deny this, Job 14, verse 10 to 12, might as well be used to deny the resurrection. Oh, sige, yan muna. Pwede yan. Medyo madugo na naman ang explanation niya. Peter 1:4. Kaya sinabi ni Ted, Sige nga, ano yan? sa pamamagitan ng Espiritu, Hmm. ako'y malapit ng iligpit sa tordang ito. Sabi rito, At si Pablo naman ay nagsalita tungkol sa pagpanaw upang makasama si Kristo at tungkol sa oras ng kanyang pag-alis. Departure ng Panginoon sa Diyos na Pagpanaw upang makasama si Kristo at tungkol sa oras ng kanyang pag-alis. Ang pag-alis ay hindi nangangahulugan ng pagtigil o pansamantalang pagkawala ng pag-iran. At tiyak na ang katawan ay hindi umaalis sa kamatayan. Ang panloob ng tao ang siyang umaalis mula sa katawan, sa loob ng kamatayan. Kung gagamitin ang Ecclesiastes 3:19 hanggang 20 upang itanggi ito, ay maaaring gamitin din ang Job 14:10 hanggang 12 upang itanggi ang pagkabuhay na tuli. Okay. muling So, pagpapaloob. ito, paboritong talata kasi yan ng mga erroneous. Mga error. Wrong teaching. Di ba? Yung Ecclesiastes 3:19 and 20, tsaka yung Job chapter 14. Sige, basa mo muna yon. 3:19 ng Ecclesiastes and 20. Yan. So, yan si Brad, Alex, Bibaw. Ito po ang sinasabi sa Ecclesiastes 3:19. Sapagkat ang nangyayari sa mga anak ng mga tao ay nangyayari sa mga hayop. Sa makatwid bagay isang bagay ang nangyari sa kanila. Kung paano namatay ang hayop, gayon namamatay ang tao. Oo, silang lahat ay may isang hininga, at ang tao ay wala ng karangalan, higit sa hayop, sapagkat lahat ay walang kabuluhan. Okay. Hanggang 20 na yon, ano? Ay, ito po, 20. Lahat ay nagsisiyaon sa isang dako, lahat ay buhat sa alabok, at lahat ay nauuwi sa alabok ulit. Ayan. Yan ang talatang gamit ng mga erroneous. No? Kaya, enjoy. Oo. Enjoy life na lang. Enjoy life. Pag- Life is so short. Pag-aambing sa tao at sa hayop. Kaya yung isang pulis Diba? na, pito yung asawa. Siguro, yun. Mga ano yun, mga annihilationist yan. Mga ano. Ito, sabi. Isa lang original. Ayan. Natulpos. Ayun. Ito pala, binatulan na siya. Yung hayop daw sa katao, pareho mga Pareho lang no? Sabi rin, for the, yung kahahantungan, no? Sabi rin, pareho lang. Kamatayan. oo. Kamatayan.
For the fate of the sons of men and the fate of the beasts is the same. Yung hahantungan daw po ng mga tao at ng mga hayop. So, same lang daw po. Sabi nga, as one dies, so dies the other. Kung namamatay ang mga hayop, namamatay din ang tao. Di ba? Indeed, they all have the same breath, and there is no advantage for man over beast. Oh, pare-pareho lang may hininga yan. Pare-pareho lang may buhay yan. Tao, hayop. No? Diba? Sabi hayop ka. Kaya, pag tinawag ang hayop, diba? Kaya nga, for all is vanity. Diba? Meron kasing talata silang pinanghawakan na hindi nila sinipat ang buong konteksto ng Ecclesiastes. Pumili lang sila. Yung mahirap yung dampot-dampot eh. Yun, yung patsi- Dampot-dampot, patsi-patsi. Tama siya nabi. ma-justify Nakakaano ng... Oo. Kasi patsi-patsi kasi niya, para gusto lang mapalabas yung gusto. Yun nga, pabor. Doktrina nila. Oo, para bumabor sa kanilang mga doktrina. Pati nga si Cardinal siguro yung 97 ng anak. Kasi yun din ang pagluhan na siya. Oo, Pag namatay, wala na. Sino si? Cardinal Sin. Sabi ron, all go Wala. to the same place. All came from the dust, and all return to the dust. The beast and the human being go to the same place. No? So, kailangan dalhin mo sila doon sa ang tao, may spirito, may Yan kaluluwa. nga. The beast and the human being will return to the dust. No? 3:19, di ba? Pareho lang pala eh. Kasi para sa kanila, pag namatay ang hayop, yan na yung tinatawag na cessation of existence. Parang wala na. Wala na. Dissolve ka na. Wala ka na. Burado ka na. Di ba? Aralin mo na na yung Yun ang ano eh, di ba? Meron pang dinagdag si Job. May context kasi kay Job eh, 14:10. Bishop, basahin ko. Sige. Ngunit ang tao ay namamatay at natutunaw. Oo, ang tao ay nalalabutan ng hininga at saan nandoon siya. Kung paanong ang tubig ay lumalabas sa dagat at ang ilong ay humuhupa at natutuyo. At ang ilog ay humuhupa at natutuyo. Gayon ang tao ay nabubuwal at hindi na bumabangon hanggang sa ang langit ay mawala. Sila hindi magsisibangon ni magigising man sa kanilang pagkakatulog. Labag na naman yun. Oo, di ba? First Okay, so Thessalonian 4:16. Nababangon. sabi na sino nagsalita nito? Who's speaking? Si Job, ano? Sabi, Job speaks of finality of death. Ito sabi niya, ito lang ang talata, but man dies and lies prostrate. Man expires. And where is he? Nag-expire daw, ano? Hindi niya alam. Walang alam. So, para ba, as water evaporates from the sea, and the river becomes parched and dried up. Diba? So man lies down and does not rise until the heavens are no longer. He will not awake nor be arose out of his sleep. Labag yun. Sinabi ng Diba? Bumawi naman si Job sa Yun. kanya. Kaya nga, may bawi yan eh. Hindi naman ano yan eh. Tapos verse 13, oh. Sige, ito na may bawi. O ikubli mo nawa ako sa Sheol, na ingatan mo nawa akong ilihim hanggang sa ang iyong puot ay makaraan na. Takdaan mo nawa ako ng takdang panahon at iyong alalahanin ako. Kung ang isang tao ay mamatay, mabubuhay pa ba siya? Lahat ng araw ng aking pakikipagbaka ay maghihintay ako hanggang sa dumating ang pagbabago. Putol, kaya mahirap yung mag-interpret ng putol-putol. Basahin. Oo. 13-14 ang sagot. Diba? May pagkaklaro, may paglilinaw. Pero ito mga erroneous nga na ito, nakakita ng talata, tanggalin natin yan. Ito sinabi ni Job, doktrina natin yan. Para lang maraming ganito. Oo. Para magkaroon ng maraming miyembro, di ba? Maraming miyembro, maraming man. Kaya lahat ng mga wicked dyan, lahat ng mga makakasalanan dyan, join na kayo sa amin. Dito kayo sa amin.
Di ba? Ito na eh. Ito ating doktrina pagtungkol sa tao. Oh, di ba? Kaya mag-enjoy na lang tayo. Kaya pati yung kanilang simbahan, merong mga sexual relationship. May mga ganong mga nangyayari. Kasi nga, Sa Robinson, yan, oh, marami enjoy mga lang. pagiging yung member dyan. Sa ano ba yan? Bispo ba yan? Eh dito kahit yung mga itim, yung mga itim. May mga pastor na ano na mga itim. Inaahitan na nila yung ari ng mga miyembro ng babae. Meron ako napanood. Di ba may mga ganyan? Ayun, galing nga ito sa Grabe. Zimbabwe, sa South Africa. Tapos, Asawa ng gusto ni Siam. Tapos meron silang baptism na ano, na yung babae nakakubad, babutis mo nila. Oo. Di ba? Yung kasama sa experience. Mga ano eh, maling mga interpretasyon. Siyempre, alam mo nakasunod doon pagkatapos. Sa likod ng ginagawa nila, meron na yan. Meron. So, ayan, yung dalawang talata na yan, yan ay favorite verse nila yan. No? So, Kailangan bantayan mo talaga kung... ito kasi, nagdi-deny ito. Kung yan lang, no, nagdi-deny na resurrection. Nagdi-deny ng kabilang buhay. Kung babasahin ko lang, Diba? Kasi nga, taliwas yung mga gawa nila. Kaya gano'n. Ano pa kung ibasa? kung 2 verses lang, kung 2 verses lang. Pero pag binaba mo yung kami nag-14, sigurado. Oo, meron eh. May sagot na eh, sa sumunod na pangungusap eh. Huwag lang putol-putulin eh, di ba? Wala. Tuloy mo basa, sir. Nilalaktawan mo eh. Oo. Yan. Ganyan yung ano, yung mga kultong pananampalataya. Kahit na yung pagkuha nila ng doktrina, isang talata lang ginagawa na nila ng doktrina. Tayo, binabalik natin sa konteksto. Ibalik mo yan, Brad, sa konteksto. Bakit tinanggal mo ang 1 Timothy 2:5? Di ba? Para magdidiin ka lang ng taong si Kristo. Di ba? Eh, meron ano yan eh. May context. Ilagay natin lagi sa context. Ito may context oh. Sapul na sa context. O, sabi nga, the death of the outer man is that to which God referred in the curse of Genesis 3:17 to 19. No? Yan, klaro na. Ang death ng outer man referring for what? To whom? 73, 17. No? Hindi sa chapter 2 verse 17 ng Genesis hanggang 19. Kasi sa 2:17, pag kinain niyo yan, tiyak na kayo mamamatay. 'Di ba? Hindi doon. Ang physical o ang outer na kamatayan hango sa 3:17 to 19 ng Genesis. Galing ka sa lupa, dahil nagpasaway ka, babalik ka sa lupa. 'Di ba? Yun ay yung pagkamatay ng physical na katawan. Sabi ng, for dust thou art, and unto dust shall thou return, in verse 19. This is the death that man, in his fallen state, most naturally recognizes as a judgment. Though men have died for nearly 6,000 years, and we literally trample their dust, and while the graves of more recent generations that the hillsides, yet man never becomes accustomed to death. It is still as abnormal and unnatural as ever, and when it strikes, is as great a shock to the victim and his near loved ones as if no one had ever died before. It is the presently visible evidence of God's wrath upon sin, and it is his death, though involved with the others, that is essentially referred to in Romans chapter 5, verse 12. Amen? Na Tagalog niyo ba? Ang kamatayan Sige. ng panlabas ng Panlabas. tao Oo. ang tinutukoy ng Diyos sa sumpa. Yun. Yung panlabas. Yung kamatayang panlabas ng tao ang tinutukoy ng Diyos sa sumpa. Sa Genesis 3:17 Tama. hanggang 19. Yes. Yun. Yamang ang kamatayang panloob ng tao ay nangyari na.
ng kanyang sinabi sapagkat ikaw ay alabok at sa alabok ka rin. Mabalik sa talatang 19. Oo. Ito ang uri ng kamatayan nasa likas na kalagayan ng tao ay agad niyang kinikilala bilang paghatol. Bagaman halos 6,000 taon nang namamatay ang mga tao at literal na tinatapakan natin ang kanilang alabok at habang ang mga libingan ng mas makailang mga henerasyon ay makikita sa mga burol. Kailanman ay hindi masaysay ang tao sa kamatayan. Ito'y nananatiling kakaiba at bigas na hindi normal. At kapag ito'y tumama, ito'y isang matinding dagok sa biktima at sa kanyang mga mahal sa buhay. Gaya ng tila walang naunang namatay, ito ang nakikitang patunay ngayon ng puot ng Diyos laban sa kasalanan at ito ang kamatayang tinutukoy sa Roma 5:12. Bagamat may kaugnayan din sa iba pang-anyok ng kamatayan. Okay. So, anong question lang. Lahat ba ng uri ng kamatayan o pagkamatay ng isang tao ay itinakda ng Diyos sa tao na yun? Kung lahat. Lahat ba? Lahat ng kamatayan ay tinakda ng Diyos. Tinakda ba ni Lord yun? Hanggang doon na lang ba talaga siya? Yun na yung... Ano ba ibig sabihin? Bawa, 15 years ko siya, namatay siya. Hanggang doon lang talaga siya. Bago ibig sabihin. Yun nga, yung tanong ko nga eh. Parang gano'n. Oo. Parang ganun. Kaya lang naman Babagyan ko example. Yung naatrasan o yung sinagasaan sa naiya na apat na taong gulang na bata. Ano yun? Dahil ba, o Takda o aksidente? o may parte yung tao Ang ay pagsabi si tinakla sa tabi sa mamay, sabihin, yung takdang kamatayan, na yung tao talaga, mamamatay ka talaga. Wala nang makapagliligtas. Hindi ibig sabihin na, halimbawa, na wala namang pagliligtas, bata ka man or Matanda. matanda. Kung naman kayo sa sakit eh, parang maaari, okay lang, you know? Pero yung aksidenteng gano'n, yung ano yun? Parang yun yung nakatakda. Parang hindi pa siya Parang, napapanahon. oo, yun nga, yun Hindi pa siya ang napapanahon. question eh, Kasi no? may tinakdang panahon, sabi ng Biblia kasi, kung titignan mo yung kung Oo, kamatayan. hindi kaya panahon ng tao nagtakda? O 70 years old ka, medyo mas malakas ang 80 ka pa. Oo. Talaga mamamatay ka. Pero ang portion talaga doon sinasabi ron na yung kamatayan, talagang tao, mamamatay. Oo. Yun ang tinatanggal yung sabihin, hindi ka na ano. Katulad niya, di ba, Hindi ka yung na mabubuhay na matagal. si Brother Celso, ilang taon siya? 70 plus. Oh. Ibig sabihin eh, para sa akin, takda na yun. Oh, ilan daw? Takda na yun kasi 76 na 76 eh. itong May 10. Oh, Hindi, yung pastor ba? yun? kapatiran ko. Parang ano rin, balikan natin kung sa taon ng pag-uusapan, balikan natin yung Genesis. Oo. Diba, sabi mula ngayon, dahil ang Espiritu hindi nagpagbunyagi sa mga tao, ay magiging 120 years na lang kanyang mga araw. Iniksi. Ibig sabihin, kamatay na dinakda doon sa tao, hanggang 120 ka na lang. Talaga mamamatay ka. Oh. Parang gano'n. Ito, sabi ni Pastor Edwin, ang kamatayan ay tinakda sa lahat. Meron din pong tinatawag na premature death. Premature. O like for example, yun nga, yung batang namatay. Yung sabi natin, Hindi pa yung malas kasaan ng bata pa. No? Oh. Iba naman dahil sa masal, dinuduko, kinukuhin naman loob ng mga bata. Like for example, di ba, halimbawa, kasagsaga ng yung ni-rape yung ni-rape, tapos pinatay pa. So, Pag sinabi si tinakda siya tao, malaki, ang kalawakan kasi ng kamatayan yung sabi tinakda siya, talagang How tao, about- mamamatay how about talaga. yung aksidente? Yung aksidente, takda yun? Ay, parang aksidente rin sa bata, no? Yun nga yung Kasi aksidente. pa rin yun, Takda na yun. kung kamatayan talaga din siya, pero kung takdang kamatayan na itinigyan ng Diyos na hanggang 70 ka lang, mas malakas ang abuti ka pa ng 80, buulos sabi ng Panginoon. So, Oo. pagiging premature death, premature death. Pagka hindi siya, pagka yung, halimbawa, nasa kalagitnaan ka ng buhay mo, Premature. namatay ka, tapos aksidente pagkamatay, premature. Premature death sa living Oo. natin yun. Eh, halimbawa, Pero at least,
Ay, yung sabi natin na kahit maging premature death man siya, yung siyang tinakda sa tao, na talagang mamamatay talaga. Yun na rin talaga. Kasi- Naging pamamaraan na lang Hindi yan. natin po, kumbaga sa yun lang, parang naglalaro lang sa isip ko yung ganong, tanong, di ba? Pero anong sagot talaga? Like for example, yung yung mga pasto na nagbigay ng mga gift doon sa Ondoy ba yun? Ondoy? O, Tacloban. Pag uwi nila, patay silang lahat eh. Aksidente rin yun eh. Oh. How can we explain yung ganung Sige, pinaklase lang sabay-sabay Hindi, pinakda na gusto sila mamamatay. Parang ano. It is appointed unto man to die once. Sabay-sabay. Ako wala ko premature death yun. Kasi sa Genesis kasi sabi ng Diyos wala pagsalak kay mamatay. Sa physical death. Pero kung tingin mo, umabot ko sila ng panapay. Ay, katulad yung bata na yun eh. Kung hindi na aksidente yun, baka umabot ng 80 anyos yun. Oo. Di ba? Magkakapamilya pa yun, yun. So, Di ba sabi nga ng evangelical studies ang isang araw ng Diyos 1,000. Oo nga. Kaya nga si Adan, ay hindi umabot ng 1,000, namatay talaga siya. 930 years. Kaya natin, baka kung mapapasadahan natin dito yung ganyan. Kasi natin ngayon, yung Di ba? isang katanungan na yun. Nakatakda ba talaga? Laban ng kamatayan. Oo, di ba? Hindi, kasi natin yan. Ang Oo, tinakda, oo, kamatayan. Bago mag-graduate ng doktor. Ang itinakda talaga, kamatayan. Yun talaga sigurado tayo, kamatayan. Oo. Pero kung It halimbawa... is appointed. Yung mamatay, Oo, yung mamatay. Mamamatay talaga sila. At Pero ang yung gagawin pinatay, mo, yung pinatay. Ibig sabihin na, ibig sabihin Diba? na, namatay ka ng 40, tapos babagin ka ulit. Ay, di pa oras, balik ka. Parang Oh, gano'n. kasi ito na yung Hindi kasi, yung Hebrew 9:27 no? Appointed unto man to die. Ang ibig sabihin ng bishop doon, So, yung kamatayan talagang yun talaga sa iyo. yung kamatayan. Yun ang sure talaga. Pero ang kamatayan, walang pinipili. Walang oras, walang... Kasi hindi natin matinding subject yan. O kasi nga, mamamatay tayo. Kaya sinabi na nakatakda. Kasi tiyak na mamamatay ang tao. Oo. na, tinakda talaga. Nakatakda talaga. Parang katulad yun, halimbawa. Nakatakda. Kasi bisa, Kasi meron sa nga Mindanao, sinasaksak, bisa, sa Mindanao, may mga tao ni Agimat. Tatapong pa sa Ang barili mo talaga, lugar bisa, na hindi dibdib. talaga mamamatay. Pero may idadapo Oo, doon pa rin. para May mailigtas yun agimat. kapag hindi pa oras nun. Di ba? Diba? Hindi siya mamatay, di siya. Hindi, ang tao, hindi gano'n na pag binaril ka, hindi ka mamatay. Mamatay talaga ang tao. Pero pag Agimat ka, hindi mo Nakatakda ka pa rin, mamamatay ka pa rin. dapat mamatay ka talaga. May takda. Ang tanong, si Lord ba nagtakda? Ang Diyos Eh, mga takda, talaga mamamatay ka. May takdang kamatayan. Siya ba yung nagtakda? Alam ba, namatay yung bata, 4 na taon. Tinakda ba ni Lord? Premature death niya yan. Premature. Hindi tinakda ng Diyos yun. Namamatay sa ganung edad. Oo nga, no? Bago tayo mag-graduate ng doktor, makikita natin yung Yun yung malaking question. I-research ninyo, ha? I-research ninyo. Para hindi mamatay ka. I-research ninyo yan, ano? Tuklasin natin yan kasi mabigat ng tanong yan. Oo, di ba? Hindi kasi minsan, kasi minsan, ang isip nila ito paglaro. Paglaro ba? Nakagawa kasi tayo ng isang something like, na something ba na hindi totoo, naging totoo, so yung isip natin. Yun nga, kasi nga ano yan eh, Kasi no? pwede ko, dinakda yun, ay, ganyan na, dinakda rin siya, hanggang 4 years old lang talaga yan. Mamatay talaga. Pero dinakda rin yun sa kanya. Di ba ganun siya? Parang Oo nga, di ba? makahula na. Oo. Oo. Parang hinulaan ka na, parang cancer. Ay, naku. Ay, di- Pinuntaw ka na lang, matay ka. Dinakda yun na pinuntaw, mamatay ka talaga. No problem, pag may sakit yung sakit talaga. Okay, sa sakit. Ako, Diba? tinatingnan ako Oo. ng tanong. Pero ayun, kahit may sakit nga, gumagaling pa rin eh. Yung buto ko dito, Oo. masakit. Oo. May x-ray. Pag sabi si Apat tinakda, na doktor. Di ba? parang si tinakda kasi pa sinabi ko, hanggang 7 taon ka na lang, matay ka na, hindi cancer ka. Oo. Tinakda ng doktor. May cause na lang, may Oo, dahilan na lang. May dahilan. Pero yung sinabi takda ng Diyos, hindi talagang mamamatay ka at anong mga wala ka na kung karamdaman ka man, kahit saan, Yung sinabing, mamamatay ka. minsan itinakda Oo. sa tao mamatay. Once Kaya, died nga eh, once died. mas nakatakdang mamatay. Ibig sabihin, nakatakdang mamatay. Oo, pero hindi pa, Walang Pero, specific na hindi sila daw pumatay. na edad, wala. Walang tama. Pero sa tayo, hindi sila lang pumatay. Di ba? Kasi di ba, May tingnan mo, takdang kamatayan. Una, nung magkasala sila, sabi ng Duma, so awil ka sa labok. Yun ang sure talaga na mamamatay si Oo, Adan. matay. May takda. Pero hindi sinabi kung Kung kailan. anong taon ka mamamatay. Oo. Pero sure lang doon, hindi ka aabot ng 1,000 Yung- taon.
Nakatakda na Oo. mamamatay. So pwede, Takatakda. kaya namatay siya ng 130 years. Doon sa isang libong taon na sinasabi na ng araw ng Diyos, eh hindi talaga siya na, hindi talaga siya na, namatay talaga siya. Walang umabot eh. Pero ang haba ng buhay nila. Now, the time has come, sa Genesis 6:3, hindi na kipagpunyagi yung aking yung haba ng buhay, umiksi. Naging 120 na lang. Oh. Pero yung sa kay Moises, yung nakasa ko yung secret ng paghaba ng buhay, yung pinano kay Moises, parang bining sa kanya. Si Moises kasi habang ginagamit siya ng Panginoon, kumbaga habang nagtatrabaho siya sa Di ba? Katulad din yung banggaan sa, banggaan sa SCTEX pa yun? Oh, yung na... Oo, na sandwich yung sandwich yung Lucy pa pa. Oh, biro na. Ay, doon nga, isa lang. Pero ako din naniniwala ko na pag ang tao ay lingkod ng Diyos, Oo. meron talagang takdang panahon na pupunin talaga si Lord. Hanggang di pa natutupad. Diba, hanggang hindi pa natutupad yung yung plano. Yung kay Moises, Sa buhay ganun niya. eh. Hanggang gano'n siya. Lahat ng ako naluwag lahat ng mananampalataya. Si Moises, habang ginagamit siya, hindi naman Po, siya. po pwede ba na hindi ka pa nakatakdang mamatay, pero sumugod ka sa gitna na ng nagbabarilan? Gera. Eh, kasalanan mo na yun. Oh, ala. Oh. Kaya hindi nahabol, kaya tayo mga nanampalataya, nahabol natin yung sabi natin. Kasi ganun siya tanas eh. Talagang gusto niyang patayin yung tao para hindi na, para ano ba, yung hindi na nakakilala kay Lord. Parang ganun eh. Kaya hinahabol din natin yun na sila mapangaralan. Ito na, sahabulin din yung buhay niya na mamatay siya kagad. Parang ganun. Kaso, malungkot doon, ayaw mo hina doon, minsan nalalasan. Sure ka talaga, tinaklaro tao, mamatay talaga. Sinisya lang na, ayaw ka. Pero ang tanong nga doon, ito namatay siya ng tinaklaban ng Diyos yun. Hakba ng kamatayan. Oo nga eh. Yun nga yung question eh, no? Tsaka yung paraan ng kamatayan, Yung ba yung tinakla sa kanya? yun ba yung kalooban ng Lord? Oo. Like for example, yung mga ni-rape, yung mga sinaksak ng 40 saksak. Oo. O, di ba? Ikaw talaga po sa YouTube, yung grab driver, yung pasahero niya, kaya sinaksak muna siya, tapos sinabi mo ko, ilang beses sinaksak ko. Tapos yun ko niya, Ang ba, tinakdapo sa akin. Oo, wala. Oo. Kaya nga. Oh, ito, merong sagot si Sister Dolores, sabi niya, itinakda po sa tao mamatay, pero di lahat sa paraang kagustuhan ng Diyos. May point di ba? Hindi sa lahat sa paraang kagustuhan ng Diyos. Oh, yun na, yun yung sagot na yan. Oh. Different school ba siya? Estudyante din natin ito online. Kadalasan, kagagawan lang din ng tao. At sa pagkakataon at paraang di natin inaasahan. Di ba? Ang takda talaga, mamatay ka. Yung minsan tinakda, mamatay. Tapos sabi ng ang takdang kamatay na dapat aabot sa'yo, okay, bigyan ko na ng buhay hanggang 70 ka lang, pero mas ano ka, di 80. So, yung tinakda ng Diyos yun. Maganda yun kung 70 pataas, 80, di ba? 70. Tinakda, pero yung 13 years old, di ba? Oo. Yung tinakda talaga ng Diyos yun, ganong edad. Oo, Sinabi diba? na Wala para na. 120. Oo. Sabi na, ang inyong edad, ang buhay ka hanggang 120, mamamatay na siya. Tinakda ng Diyos yun, hanggang 120 ka lang. Ito mo sa inyo rin, di ba? Nagbigay siyang takdang pagtakdang oras. Sabi dito, Bishop ko, sa pangkalatan, ang mga Kristiyano ay naniniwala na ang kamatayan ay may layunin at kahulugan sa plano ng Diyos. Ngunit hindi lahat ng kamatayan ay direktang tinakda ng Diyos sa halip. Ang kamatayan ay maaaring resulta ng mga pagpipilian at kilos ng tao pati na rin ng mga pangyayari sa mundo. Nasagot ko yung tanong mo. Ayan, maganda yung sagot na yan, di ba? Roma 5:12-14, Ecclesiastes 2, Hebrews 9:27. Kung takdang kamatayan na sinasabi nila, pagsasamahin niyo yung tinakdang sa mamatay, sure yun. Tapos kung sa oras naman, meron pa rin tinakda. Meron pa rin. Sige ba natin? 5:12. Sa Genesis 6. Ay, hindi ang aking spirito. Hanggang 120 ka na lang. Tapos umabot ulit kayo, May atis, may pa rin. Sige po, Ma'am Mercado, no? Maria P. Mercado for joining us. Ano pa? Okay. So, Hebrews 9:27. yung 927, yun nga, yung itinakda. Ano nga natin yung pinag-aralan, tinakda.
Pero ang tanong nga doon, lahat ng kamatay, tinakda. Ito Oo. lang siguro. Sa hindi. Okay. Sabi doon, So, hindi. Roma 5:14. ang itinakda mamamatay. Oh, yun. Pero yung paraan ng kamatayan, Walang hindi tinakda. Pero, di ba? kung yung kamatayan, Oo. meron tinakda pa rin siya. Oo. Pero tinakda Kasi na mamatay. 120 eh, nandiyan ka lang. Hindi lahat ng kamatayan ay itinakda ng Diyos. Paraan ng Diyos. Ay ang kamatayan Tama yan, ay tama po maaaring resulta ng mga pagpipilian Tama, hindi, at tama yan. kilos Oo. ng tao. Wala ko dyan. Pati na rin ang mga pangyayari sa Pwede, mundo. oo. Mga aksidente nga, iba kagagawa ng tao. Oh. Bukas lang po natin. Sige, balikan natin Romans 5:12. Sabi roon, by one man, referring to whom? Referring to Adam, 5:12. Sin entered into the world. Pumasok daw ang kasalanan sa mundo. At pagpasok ng kasalanan, meron pang package deal eh, may kasama pa. And death by sin. Oh, di ba? Pumasok yung yung kamatayan. Sa kasalanan. Yun yung kasalanan. Oo. Dalawang uri ng kamatayan yun. No? Yung 2:17 na sinabi tiyak na kayo mamamatay, spiritual yun. Separation ng tao sa Diyos. Di ba? Yung 3:17 to 19, outer man yun. Di ba? Sa lupa ka galing, babalik ka sa lupa. Yun nangyari kasi kay immature Christian. Kay Abel. Lalo, katulad ng halimbawa, unang account ng murder, ano? Ano ba yun? Tinakda ba ni Lord yun? Immature yun. Di ba? Nakakaingitan. Premature, no? Kagagawa ng tao. Gawa ng tao. Immature yun. Oh, tingnan nyo ha, kaya medyo. Kasi nasa doctorate tayo, kaya medyo. Ang Diyos ako yung Yeah. ang bumawi ng buhay. Oo. Pinangunahan niya yung Diyos. Kasi yan, pagka kayo may nakausap kayo mga pilosopo potasyo, yan, papasok yung tanong na yan. Pasok yan. Pang ano yun? Nganganga kayo dyan. Nagpabasa ng Oo. Sabi ko sa Naga, pag mga lasing ko ng hapon, no? Sa basa, ang hindi mo tatanda, oh. Oh, May mga kanyang-kanyang Biblia. Sa mga plaza nga, sa mga plaza. mga pilosopo potasyo yan. Ang purpose na makapag-debate. Libangan na nila yun. Ibangan niya. Sa Lunita. Pero dahil sa ako'y bata pa, tinigan ko. Ayaw ko, Eh. sabot yung sa luneta. Ayan, pasok yan, yung ganyang tanong. Sanggaling itlog. Sanggaling manok. Ayan, ibig sabihin, merong kamatayan, may namatay na ang taong nagtakda. Tama ba? Kagawan ng O, kagagawa ng tao. Pagkagawa ng Pero tao. tinakda ba ng Diyos? Hindi. Ako niwala ko sa Pilipinas. Pumasok na ito, tinakda ba ng Diyos? Hindi siya tinakda. Like for example nga, si Abel, tinakda ba ni Lord yun? Hindi. Kagagawa ng tao, hindi rin tinakda ng Diyos. Kasi gusto natin ng buhay na tinakda ng Diyos. Ang sabi nga, Sayas, pumunta ka niya kay Hezekiah, sabi ni Sayas. Sabi sa kanya, mamamatay na siya. Tinakda yung kamatayan niya. Mamamatay Ayun, na. may sakit yun eh, no? Pero nakiusap siya kay Lord. Hindi, sabi niya, sige, extension. Yung tinakda ko 15 years. extension kita. 15 years. O, di na extension pa rin sa 15 years. Tinakda pa niya ng Diyos, mamamatay ka. Within 15 years. Tinakda mabuhay. Sabi Tinakda dito, Sinabi ng Diyos Mag-extend. yun. Sinabi ng Diyos eh. Pero kung hindi sinasabi ng Diyos, Ibig sabihin parang may case-to-case basis ang case-to-case. May mga parang kung sinabi ng Diyos na mamamatay sila ngayon, talagang ganda na siya. Tinakda ng Diyos para sa kanya. negotiable. Tagalidad. O kaya nga sinabi niya, huwag ninyong katakutan ang pumapatay ng katawan. Pero not them, still the body. Di ba? Ang katakutan nyo, yung may kakayanang pumatay din ang katawan ha, saka kaluluwa sa impyerno. Di ba yun? Matthew 10:28. Kasi minsan, yung tao, parang pag pinagpapatay mo ito. Kasi, Di ba? Yung tao papatay siya, nagtatakda siya ng oras araw-araw sa'yo. Kaya, abangan ka na, maplanuhan ka na noon, di ba? Oo. Ayun, di ba? Yung mga, di ba yung mga ano? Diyan sa aming tirahan, tinatakot ako ng mga siraulo. Sila raw ay member ng riding in tandem, drug, Oo, ganun. dapat. Sige, Hindi, no? bahala kayo. Sabi ng Biblia, ang Diyos ang bahala sa inyo. O sila ang lumayas. Okay, so the second death. So, kanina, napag-usapan natin na nakaraan, yung death of inner man. Klaro na yon. Kumaklaro lahat, ano?
death of the outer man. Ayun naman. Pag-usapan natin yung ikalawang kamatayan, the second death. Basta nga, Pastor Jose. The second death. The second death is the banishment of the whole man from God in the lake of fire. The scriptures who said it caused the serious mind to start to aghast. It is natural, therefore, that the sincere Christian may should search the whole word of God to see if the teaching as it may not to be modified in some way. And even more natural that unsaved man should seek to explain them away. Yet, there they stand as a terrifying warning against unbelief and sin. Nor can we question the justice of the lake of fire, for what right or ability has he prayed man to judge as to the seriousness of his sin or the appropriateness of its penalty. Okay, ano naman ito? Second death naman. Ang kalawang kamatayan Oo. ay Ano? lubos na paghiwalay ng buong tao, kabuuan ng tao mula sa Diyos, sa kasulatang apoy. Ang mga kasulatan tungkol dito ay labis na nakagigimbal para sa mga seryosong nagmamalasakit sa kasalanan. Kaya likas lamang na ang mga tapat na Kristiyano ay magsaliksik sa buong salita ng Diyos upang tignan kung ang mga katuroang tungkol dito ay maaari bang maipaliwanag o maibsan sa anumang paraan at lalong higit sa likas para sa mga di ligtas na tao na humanap ng paliwanag upang tumanggi ito. Subalit ang mga ito ay nananatili bilang isang nakakatakot na babala laban sa kawalan, paniniwala at kasalanan. Hindi rin natin maaaring questionin ang katarungan ng dagat-dagatang apoy sapagkat anong karapatan o kakayahan ba ang mayroon ang tao makasalanan upang hatulan ang bigat ng kanyang kasalanan o ang angkop na kaparusahan nito. Oh. So, ano sabi, no? Second death. Ito naman daw yung banishment ng kabuuan, the whole man. No? Yung pag sinabing whole man, the body, the soul, and the spirit. Ano po? Ito yung paghagis na doon sa lake of fire. No? Yun ang second death. So, sabi nga, ang scripture, ang Biblia, concerning or regarding dito sa mga serious na mga katuruan na ito, is very serious or serious question Napaka ano to Minsan magugulat ka, baka kahit bata, baka hindi mo masagot Kasi ka nag-aalala, di ba? Pag tinanong ka, saan pupunta yung yung tao na namatay, yung ganun? Meron po bang impyerno, di ba? Meron po bang langit? Yung mga ganun Paano yung mga patunayan may langit? Nakarating na ba kayo doon? Meron na po ba makapagpapaliwanag? So, may mga ganyan kahit na yung... Oo. So, sabi nga, therefore, yung mga sincere na mananampalataya, at tulad mo, kailangan mo talagang mag-research. Kailangan mong talagang alamin ang buong katotohanan ng salita ng Diyos. Na ang atin pong ituturo ay yung purong-purong salita ng Diyos na makapagpapaliwanag sa kanila. Kanino? Sa mga natural man. Yung mga unsaved. Diba? Yung mga hindi mga ligtas na mga tao. So, we can explain to them. So, we need to seek the truth. Sabi nga, diba? And you will know the truth. And the truth shall set you free. Amen? At pag nalaman mo yung katotohanan, mai-explain mo yung katotohanan na ito sa kanila. Di po ba? So, yet there they stand as a terrifying warning against unbelief and sin. Yan po yung kalunus-lunos na katotohanan.
kapag ka ikaw ay hindi naniwala. No? Nor can we question the justice of the lake of fire. Hindi na natin pwedeng questionin, yung hatol na po pwedeng ihatol do sa lake of fire. For what right or ability has depraved man to judge as to the seriousness of his sin or the appropriateness of its penalty? Amen? So, basa po, 20 verse 14. At ang kamatayan at ang Hades ay ibinulit sa dagat-dagatang apoy. Ito ang ikalawang kamatayan, sa makatwid ay ang dagat-dagatang apoy. Meron second death, dagat-dagatang apoy, lake of fire. Ibig sabihin, wala pa nakakaranas ng second death. Meron na ba nakaranas ng second death? Kahit unsaved? Minsan, di ba? Dagat-dagatang apoy na ba kaagad ang mga unsaved? Hindi pa. Oh, hindi pa rin di ba? Pero madalas natin kinukota 21:8, panakot. Di ba? Meron na bang diyan? Meron na bang whole being yan, buong katauhan ng tao. Meron na bang diyan? Kaluluwa, may tao na ba sa lake of fire? Wala pa din siya. Wala pa, di ba? Pag sabi si whole being kasi, pati katawan kasama. Whole being. So, kaya itong lake of fire, itong Wala pang tao dyan, Bishop. wala pa. Ako daw naniniwala, wala pa eh. Wala pa. Yung mga tao, meron nasa Hell. hell, nasa impyerno, pero hindi po siya lake of fire. Iba ang lake of Kasi fire. Bishop, Bubulit pa dun, Bishop, eh. yung lake of fire kasi, kung Nakaprepare pa lang doon sa lake of fire. bahagi siya ng tatawag na impyerno. Oo. Andun siya. Pero yun ang pinakamatinding bahagi. Kumbaga sa bagong silang, meron lugar dito na andun yung lake of fire. Parang, Sabi kasi yung... tapos yun yung nakatakda. Wala pa yung- roon, sarado pa yon, close pa yon. Wala pa yun, wala pang tao doon. Mag-iba kasi. Eh si Satanas, wala pa roon. Wala pa rin. Wala pa rin. Wala pa. Ito. Dito pa nananalakay pa sa tao. Nasa lupa Kaya pa mo, eh. pagbalik si Lord, huhulihin yun. Sabi ko, hulihin siya. Bumaba, may malaking bakit. Siyempre. Kasi ang Book of Revelation, future yan. Opo. Di ba? Future, pag nag-aaral tayo eschatology, Revelation 19:20, we find that the beast and the false prophet of the future will be consigned to its flames. Nakatakda. Revelation 20 verse 10. We learn that the devil will be cast there. Tatapon pa lang doon. A reference to Matthew 25:41 indicates that it was especially prepared, the devil and his angels. Yung lake of fire pala, prepare ito sa mga demonyo, di ba? Tsaka yung sumama kay Taning. Yung sumama kay Taning, Satanas, Hindi ito talaga nakaprepare doon sa mga tao dapat Dapat ang tao sa hell lang, sa impyerno lang. Di ba? In Revelation 14:9 to 11, we are told that the beast worshippers, beast worshippers, will be sent there. Yung mga sumamba doon sa mga beast na ito, damay-damay na sila. And in Revelation 20:15, that whoever, another one, is not found written in the book of life will be cast into the lake of fire. Yung siya, na hindi nakasulat o naisulat ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay, ihahagis din. Naihagis na ba? Ihahagis pa lang. Ihahagis pa lang din siya. Nakadestino. Ito yung final destination. Yan, ng tinaklas ka nila yan. Yun nga. At pagkatapos, paghuhukom. Ano po yung eternal death? Eternal. Eternal death. Walang. Yung iba nga, Walang hanggang kamat. yung iba Kasi meron second death, tsaka meron eternal death, Physical ano kayo ba? physical death, eternal death. Kasi naniniwala kasi na yung eternal death, yung second lake, yung na lake of fire, is totally talaga banishment talaga. Walang hanggang. Total banishment. Banishment talaga, wala na. Walang hanggang pagkahiwalay ng tao Wala nang buhay sa talaga. Diyos. Kasi yung kasing nasa impyerno may buhay pa Buhay pa yun. Kasi yung first death kasi, hihiwalay ka sa katawan lupa mo. So hindi na mababago. Kung titignan mo, parang eternal death din yun.
Kaya lang sa katawan lupa mo kasi hindi ka na nababangon. Hindi ka nababalik. Parang ano yan eh. Tapos doon sa second day, yun ang paliwanag ng iba na the same lang na kapag nilagay ka ng Diyos doon, sabihin, totally banis ka rin. Mawawala na talaga yung buhay yung talagang Hindi lang ikaw. spirit, ay hindi lang katawan, spiritual, but yung Kasi ang itatapon niyan, ano eh, tatlong bahagi pa rin eh. Katawan, Buo, kaluluwa, buo na yan sa Lake of Fire. Buo na. Kasi yung sa hell, kung unsaved ka, kung unbeliever ka, inner lang. oo, yung inner lang. Yun. Yung katawan mo, nandiyan pa. Iluluwa nga eh. Ng dagat, iluluwa ng mga libingan, yung mga patay nila. Sabi ng Bisa, iba, ay yung mga namatay sa dagat, I mean, para no question asked na ba? Kasi paano yung sabi, paano kinain ng pating? Yung nagkadulog-dulog. Asan na yun? Yung nagpuga ng bomba. Yung ash nga eh, may mga ash na ano eh, ginano sa dagat eh. O, paano pa Saka ano may yun? kinain ng pating, yung mga nagkakilatiras. Sabi ng mga hindi naniniwala, paano mabuhay din? Huwag mo ako, niwala ako sa inyo. Nasa libingan. Buo pa eh. Pwede ibangon tayo. Eh, Wala nang imposible kay Lord, kaya Hindi, kaya nga, doon bakit mo kapangyarihan Diyos na ibabalik talaga ulit. Meron sa Hindi. script. Di ba kasi nga, ito eh, di ba? Yung tent, yung outer, pansamantalang ito. O, tingnan nyo ha. Bubuuin pa ba yun? O hahayaan na yun doon sa libingan? Nabulok na yun. Bibigyan na lang ng bagong katawan. Yung mga Yung kaluluwa Kristiyano. nila. Hindi, kahit unbeliever. Kahit unbeliever, bibigyan din ng bagong katawan para sunugin. May parang Parehas. Para sa Kasi papunta lupa talaga eh. Yung lupa ang katawan, pabalik ng lupa yan. Lahat yan, Kristiyano or non-Christian. buhay. So, wala hanggang Bibigyan ka ng bagong katawan. Yung isa, walang hanggang kamatayan naman. Kaya huwag natin problemahin kung na kinain ng pating. Oh. Di ba? Kasi hindi, yung pinoproblema talaga natin yan. For so many years, yung paano yun? Paano yun? Dami mga paano eh. Di ba? Kung buhay kayo ngayon, may pag-asa pa kayo. Iayawan mo, ito yun. Yun na, di ba? yun, dun sa ano yun, walang hanggang kamatayan pag hindi ka tumanggap. Yan, yan. Meron tayong katawan panlangit. Ay, hindi katawan panimpyerno. Meron sila katawan pang-impyerno, tayo may katawan panlangit. So, yun, di ba yun ang termo, no? Yun ang termino, no? Hindi pa rin natin Oo nga eh. Meron tayo. sabi natin, hindi bubuhayin yung katawang lupa na yun. May katawan pang-impyerno. Saan mababasa yung katawang impyerno? Katawang pang... Doon ba tayo magdidisgrasya? Katawang pang langit, wala sinabi na ng Biblia. Oo, pero Pero yung katawang pang-impyerno. pang binuhay ulit. Oo. Ay, hindi, sinabi rin, bubuhayin muli yung katawan ng mga unbeliever eh. Bubuhayin ulit. Bibigyan uli eh. Sinabing ano. Bibigyan uli ng bagong katawan. Hindi, bagong katawan din, bibigay. Pero yun nga, katawang pang-impyerno na. Pang lake of fire. Okay. Pwede. Sagot pwede. Kung paano ka bibigyan ng bagong katawan, kayo rin, bagong katawan, pero pa impyerno. Oo, yun nga, katawang pang-impyerno nga. Kaya ngayon term eh, katawang pang-impyerno. Pwede sa katwira, basta nasagot yung tanong niya. So, whether or not literal fire and brimstone are contemplated is wide of the question here. In the light of the whole scripture, of the character of this book, of signs and symbols, the fire and brimstone may well be symbolic. Sabi na, no? But this does not minimize the reality or horror of the judgment. For then, the fire and the brimstone are but symbolic of the burning anger with which God will judge sinners outside of Christ. Amen? So, ayan po, no? That the lake of fire is a place of torment. Oh, diba? May talagang hindi cessation from existence, ano? Kasi it is a place of torment eh. Eternal nga, second death nga, Saka, pero parurusahan. yung lake of fire kasi, hindi naman sinabi namin. Wala rin sinabi pag tinapong ka doon na yan. Pagka banis out kayo. Basta sabi, tatapong ka lang doon. Eternal kasi, eternal punishment kasi nasabi ron. Oo. Eternal. Wala, pag sa eternal, walang hanggang kaparusahan talaga. Oh, may parusa na walang hanggan. Eternal death. Walang katapusan. Hindi siya eternal death. Oh, eternal death. Paano natin i-real ko eternal death? Kasi Ayun nga. yung eternal, Eternal, kasi walang tayong hanggan. every death.
Oo. Meron tayong earthly death eh. Oo. At yung earthly death natin, end na yung journey mo sa mundong ito. Oo. Kahit na sabihin paabutin ng 1 milyon ng mundong ito, hindi ka nababalik. Parang ganun. Oo. Eh yung namang inner man, binanggit ko sa Desano, like ko pa, it is the second death. Kasi kung may first death, second death. How can we reconcile kasi? Kasi mayroon pa sa mga annihilation eh. Oo. Kailangan maano natin yun eh. Di ba? Ayun na ano natin ang nakaraan eh. Second death, like for example. Kasi death Tsaka kasi eternal kasi- death. Death kasi yung nasa isip eh. Kasi yung death na ito, ang talagang separation, pagkahiwalay ng tao sa Diyos. Ayun po. So hindi po yung second death na sinasabi, it is not about the cessation of the existence. Hindi ganun yun. Andyan pa rin. No? Kaya lang, eternal na parurusahan kasi nga merong siyang tormention eh. May tormented. Matuloy ko lang to para ano. The same shall drink of the wine of the wrath of God, which is poured out without mixture into the cup of his indignation. And he shall be tormented with fire and brimstone in the presence of the holy angels and in the presence of the Lamb. Yan po yung mga talata sa Revelation 14:10 and 11. And the smoke of their torment ascended up forever and ever. Sa Greek word, yun nga, unto the ages of the ages. Yun ang Greek word, no? Ibig sabihin, hindi talaga matatapos. Hindi yung cessation from existence. Oh, okay? And they have no rest. Oh. Day nor night. Walang pahinga. Araw at gabi. So hindi talaga pagkawala ng pakiramdam na. Hindi po, meron. At sa Revelation 14:10 to 11, yun nga. At sabi na 19:20 of the beast and the false prophet, we read significantly that both will be cast alive into the lake of fire. Oh, yeah. Hagis eh, no? As Satan, his doom is described as follows in Revelation chapter 20 verse 10, and the devil that deceived them, referring to Satan, tama ba? Was cast into the lake of fire and brimstone, where the beast and the false prophet are, and shall be tormented day and night forever and ever. That is eternal, forever and ever. So, hindi matatapos eh. 2013. Then, as to the unsaved, dead. O, ito we are told that they were judged every man according to their works. 2015. And whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. O, yan po. Finally, we read that this all, no? Yan nga, yung 21:8, shall have their part into the lake which burned with fire and brimstone, which is the second death. Amen? So, sabi nga, no? In the light of these solemn warnings, how is unspeakable or unspeakably wicked to teach men not to shrink with horror at this fact, as though it entailed excessive suffering and agony, since a death by fire is not necessarily painful, and the lake of fire is not presented as place of suffering, but a place of death, and death should be instantaneously and almost painless. Kung ganun lang po, no? Kung painless, kung pati yung wala na. Oh. Pero hindi ganun eh. Hindi yun ang tinuturo ng Bible eh. Hindi siya painless eh. No, hindi siya cessation from existence eh. Nagkaano nga yung mga ngipit. Oo, nagngangalit eh. Eternal eh, forever and ever, day and night eh. No? Yan ang ano eh. Wala naman sa lake of fire, nagagalit na ang ipin eh. Yes. Sa kaya. So, okay. So, basahin nyo lang yung sumunod ng mga alas 7 naman na. Pag-usapan po natin sa susunod yung chapter 3, the intermediate state. Intermediate. Next time yan, Saturday yan, Saturday.
Po, salamat po sa mga nasa online. Kaway-kaway lang po kayo dyan. Sa Saturday po uli ang ating Doctor of Ministry class. Amen. Ito, yung next week, dalawang topic ko ha. Iyad mo dyan, tapos yung ngayon.